Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, kapatid. Sa araw na ito ay gusto kong magbahagi ng 7 last words of Jesus Christ. Ang 7 huling sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ang unang last word ni Jesus Christ, Luke 23:34. Sabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dito ay tinawag ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama na nasa langit. Sabi niya, Father, Ama. Ibig sabihin, makita natin dito na ang Ama na nasa langit ay involved. Meron silang intimate relationship with Jesus Christ. Na si Jesus bilang anak ng Diyos ay sa lahat ng oras pwede siyang makatawag sa Diyos Ama. Na dito sa kasalukuyan ay siya ay naipako na doon sa cross ng Kalbaryo. At sabi rin niya na, Father, forgive them. Dito ay makikita natin yung puso ng Panginoong Jesucristo. In spite of pain, agony, siya ay nagsabi na patawarin mo sila, Ama. Forgive them. Na kahit ang Panginoong Hesus ay nakaranas na ng humiliation, mocking, ininsulto na ng mga tao. Napakasakit kaya, di ba? Na insultuhin ng mga tao sa panahong yun. Sabi niya na patawarin mo sila. Andoon pa rin yung pagpapatawad. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, ang mga tao dito ay mga inosente, mga ignorante. Karamihan ay lack of knowledge kung sino yung naipako doon sa cross. At alam ng Panginoon yan. Hindi alam ng mga tao na yung naipako doon, ayun pala yung Savior, yung manliligtas, yung deliverer. Ang naipako doon sa cross, yun pala yung Messiah, Jesus Christ. Kaya sabi niya na, patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kagaya sa atin ngayon, di ba, kung sa kasalukuyan, sa buhay natin, minsan binabaliwala natin. Hindi natin masyado binigyan ng pansin ang Panginoong Jesucristo. Sa atin, sa time na ito, tawagin ang Ama anytime. Kung ano ang ating mga hinaing sa buhay, we can call the Father. At ito rin yung perfect time na magpasalamat sa Panginoong Jesucristo. Diba, sa kanyang ginawa noong unang panahon. We would say 2,000 years ago. At ito rin yung perfect time na pwede tayo magpatawad ng ating mga, sabihin natin, naging kalaban noon, diba? Enemies. Yung mga tao na nakapasakit sa atin, diba? Dahil yun ang puso ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya na, Father, forgive them. Diba? So, andoon yung forgiveness. Ang totoong Kristiyano dapat ay susunod sa gawain ng Panginoong Jesucristo. Nagpapatawad. Ito yung pinaka-perfect na time, moment, di ba? Na patuloy nating i-double check ang ating relationship. Intimate friendship, intimate relationship sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, Ama, at sa banal na Espiritu Santo. Amen ba yan? Pangalawang last words ni Jesus Christ, Luke 23:43. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Sa araw na ito, isasama kita doon sa paraiso.
So yung pangalawang sinabi ng Panginoong Jesucristo, siya ay andoon naipako sa cross. Yung kanyang dalawang kamay ay ipinako. Yung kanyang dalawang paa ay ipinako din. Cross. Diba? Between heaven and earth. Sa kanyang kaliwa at kanan ay meron ding dalawang tao na naipako din. Kaya lang yung dalawa, ipinako sila dahil sa kanilang mga kasalanan na nagawa. Nagkasala sila sa harapan ng Diyos at saka sa harapan ng tao. Sa batas ng lupa, nagkasala sila. Kaya kailangan silang ipako, i-crucify, at mamatay. Si Jesus ay naipako siya, ngunit siya ay walang kasalanan. Walang kasalanan ang Panginoong Jesucristo na naipako doon sa cross sa Kalbaryo. Sabi ng isang tao na naipako sa kabila, sabi niya na kung ikaw ay totoong Kristo, kung ikaw ay totoong Mesaya, iligtas mo ang sarili mo. So ibig sabihin, ang taong yun ay kahit malapit ng mamatay, ay ininsulto niya ang Panginoong Jesucristo. Na patuloy ang kanyang pag-insulto sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa Panginoong Jesucristo. May mga tao ding mga ganun na kahit malapit na silang kukunin ng Diyos nasa huling araw na, ay hindi pa rin naniniwala sa Diyos. Hindi pa rin tumatawag sa Panginoong Hesus. Yung isa na tao na naipako din, nirebuke niya muna yung kasama niya, tapos sabi niya sa Panginoong Hesus, kung andoon ka na sa iyong kaharian, huwag mo akong kalimutan. Ibig sabihin, siya ay isang makasalanan, kaya naipako doon sa cross, kaya lang nagpakumbaba. Yung kanyang pagpakumbaba ay may halong paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoon, sa araw na ito, isama kita sa paraiso. Today, you shall be with me in paradise. Biruin mo yan, di ba? Kakaiba yun na isama ka ng Panginoong Jesucristo sa paraiso. So, ibig sabihin, makita natin dito na mayroong buhay pagkatapos mamatay ang tao. There is life after death. Diba? Dahil yung katawan ng tao, babalik yun sa lupa. Kaya lang meron siyang kaluluwa. Meron siyang espiritu. Matapos yung buhay niya, yung araw niya sa mundong ito, halimbawa tayo, diba? Na mayroong buhay. There is life after death. At yun ay nabanggit ng Panginoong Jesucristo. Amen ba yan? Pangatlong last word ni Jesus Christ, John chapter 19, verse 26 to 27. Sabi ng Panginoong Hesus na, woman, behold your son. At sabi niya kay John the Beloved, behold thy mother. Sabi niya sa kanyang ina, ginang, narito ang iyong anak. Sabi niya kay Juan the Beloved, narito ang iyong ina. Makita natin dito na kahit si Jesus ay naipako na doon sa cross, kaya lang, siya ay nagbigay ng farewell speech doon sa kanyang ina, na kahit yung kanyang oras ay limitado na, ilang minutes na lang siguro ang naiwan, tapos siya ay mamaalam na. Kaya lang sabi niya, ginang, narito ang iyong anak. Woman, behold your son. Na dahil siya ay babalik na sa kanyang kaharian doon sa langit. Kaya sinabi niya na, narito ang iyong anak. Ibig sabihin siya na ang magiging kasama mo. Ituring mo siya na
isang anak. Di ba napakagaling ba na sa matagal na panahon, iiwanan na ng Panginoong Hesus ang kanyang ina na nag-alaga din sa kanya for how many years? Di ba? Nakatanggap ng mga prophecies sa pamamagitan ng angel at nabasa ang mga prophecies patungkol sa Panginoong Hesukristo. Halimbawa sa mga aklat ng Isaiah. Ngunit ito ay fulfillment na sa mga prophecies. At huling araw na magkasama sila by the flesh. Kaya sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. Napaka sentimental na farewell speech ng Panginoong Hesukristo. At sabi din niya doon sa kanyang mahal na disciple, mahal na apostolis, John the Beloved, sabi niya sa kanya na narito ang iyong ina. Kaya nung narinig ni John yun, ay dinala niya si Maria doon sa bahay niya. Ibig sabihin, bahala ka na sa kanya. Ikaw na bahala mag-alaga sa kanya. Diba? Napakagaling na kahit sa mga huling mga araw, kahit siya ay andoon na naipako sa cross, pero yung kanyang emosyon, yung kanyang pag-ibig sa kanyang ina at sa kanyang apostolis ay hindi nawawala. Diba? Napaka-sentimental, diba? Napaka-ganda yung puso ng Panginoong Hesukristo bilang isang tao. Diba? Dahil 100% tao siya, 100% Diyos siya. Very appreciated. Pang-apat na last word ni Jesus Christ, Matthew 27:46. Ilay, ilay, sabaktani. My God, why have you forsaken me? Ili, ili, sabaktani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So yun ang pang-apat na last word ng Panginoong Hesukristo. Sabi sa Biblia na dito ay yung buong paligid ay madilim na. Sa Israel ay from 6th hour to 9th hour. Or sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3. Ay yung buong paligid ay biglang dumilim. Madilim na. Diba? So, ang Panginoong Hesus ay siyempre napako sa cross, ramdam yung sakit, pain, agony. Diba? Sabi niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Ano ba ang ibig sabihin diyan? Talaga bang pinabayaan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Hesukristo, sabi ng 1 Peter 2:24, na kanyang pinasan ang kasalanan ng tao. Kasalanan ng sanlibutan, na siya lamang ang nag-iisa. He bore the sins of all the people. Ibig sabihin na siya ay nag-iisa. Siya yung pumasan ng kasalanan ng tao. He bore it by himself. Wala nang iba. Ibig sabihin, hinayaan siyang mag-isa na pasanin ang kasalanan ng tao. My God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Panglima, John 19:28.
Sabi ng Panginoong Hesus, I am thirst. Nauuhaw ako. Sabi niya na, I am thirst. Nauuhaw ako. Bakit siya mauuhaw? Or bakit siya nauuhaw sa panahong yon? Tandaan natin na si Jesus Christ ay 100% tao at 100% Diyos. Ibig sabihin, bilang isang tao na napakatagal na doon sa kahoy, no? Naipako doon sa cross. Napakatagal, ilang oras ay naramdaman niya ang kauhawan. Nauhaw siya. Kaya humingi ng mainom. Kung pwede lang. Diba? Dito, iniisip ko na nasaan na yung mga apostolis ng Panginoong Jesucristo? Tanong lang naman. Nasaan na yung mga disciples na sumusunod sa Kanya? Nasaan na yung mga 5,000 people na pinakain niya doon sa bundok para magdala ng tubig? Para makainom ang Panginoong Hesus kung sakaling uhawin siya. Sabi niya, I am thirst. Nauuhaw ako. Kaya yung sundalo or mga sundalo kaya na andoon ay kumuha sila ng suka. Gumamit ng sponge, hisok, inabot sa bibig ng Panginoong Hesus. Unang-una, ayaw niyang inumin, di ba? Dahil vinegar suka. Ito pala ay fulfillment ng prophecy na makita dito sa Psalm 69, verse 21. Yung patungkol sa suka. So dito, makita mo talaga yung katotohanan na ang mangyayari sa araw na ito was already prophesied long time ago. Sa araw na ang Panginoong Hesus ay nagsabi, I am thirst. Nauuhaw ako. Pang-anim na last word ni Jesus, John 19:30. Sabi niya, it is finished. Naganap na, tapos na. Ibig sabihin, naganap na, nangyari na. Ito na. Yung perfect sacrifice. Yung perfect na handog. Ang kaniyang sarili ay yung totoong sakripisyo. Yung totoong inihandog. The sacrificial lamb. Walang kasalanan. Banal. Ngunit inihandog. Ibinigay niya ang kaniyang buo, ang kaniyang buhay para sa lahat. Yung kaniyang dugo, yung kaniyang katawan, ay buong handog para sa tao, buong sanlibutan. The perfect sacrifice. Kaya sabi niya, it is finished. Naganap na. Tapos na. He completed the task. The work is done. Tapos na ang trabaho. Tapos na ang plano. Diba? Na siya ay kanyang iniwan ang kanyang kaharian doon sa langit. Nagpakumbaba, naging tao, upang isang araw ay magiging handog para sa mga tao. At yun ay dabalot ng pag-ibig. Di ba? Tapos na. Ito na. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus habang siya ay naipako doon sa cross ng Kalbaryo. He started well. He finished well. No. Kung ano yung pinakaplano noong unang panahon, napakadaming panahon, napakadaming taon na plinano ng Diyos ang araw na yun, tapos na. Payment in full, paid by the blood of Jesus. Bayad na. Diba? Ibig sabihin,
He bought the people by His blood. Binayaran niya, redeemed by Jesus Christ, by His blood, paid in full. Binayaran na buong buo, hindi inisyal, na ito muna, kalahati sa aking dugo. Hindi ganun. Payment in full. Bayad na bayad. Na ang tao ay magkaroon ng total access doon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, wala nang ibang mediator. Wala nang ibang tagapagitna sa tao na makarating sa Diyos Ama kung hindi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, siya yung ipinako sa krus eh. Di ba? Siya yung nagbayad. Siya yung nagbuhis ng buhay. Siya yung nagbayad sa pamamagitan ng kanyang dugo upang tayo, tao, ay magkaroon ng kapatawaran doon sa Diyos Ama. Bakit maghanap ka pa ng ibang mediator? Bakit maghanap ka pa ng ibang tagapagitna? Bakit sila? Nagbayad ba sila? Bakit sila? Ipinako ba? Bakit doon ka sa hindi katotohanan? Ang Panginoong Hesus lamang ang katotohanan. The truth will set you free. The truth set me free. Diba? It is finished. Kahit doon sa cross, mga ilang minuto na lang ang naiwan, ngunit nagsabi pa rin, nag-iwan pa rin ang Panginoong Jesucristo. Naganap na. Tapos na. It is finished. Wow, praise God, diba? To God be the glory. Tayo, mga kaibigan, kapatid, kung maintindihan talaga natin ang lalim ng plano ng Diyos, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Bakit may ganun na nangyayari? Dahil sa pag-ibig ng Diyos upang tayo, ikaw at ako, ay makarating sa kaharian ng Diyos. Through Jesus Christ. Amen ba yan? Pampitong last words ng Panginoong Jesucristo, Luke 23:46. Father, into your hands I commit my spirit. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yun ang last word ng Panginoong Hesus. Tumawag siya muli, Father, Ama. Nasa huling mga minuto, tinawag niya ang Diyos Ama. Father, into your hands I commit my spirit. Sa iyong mga kamay, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Jesus trusted everything to God the Father. Ipinagkatiwala niya ang lahat doon sa Diyos Ama. And it was a shout of victory. Triumphantly. Yun ay isang sigaw na punong-puno ng victory. Ready na siya na i-give up na ang lahat. Committed na ang Panginoong Jesucristo. Ang galing, di ba? He committed himself, his spirit, to God the Father. He died confidently na kumpiyansa ang Panginoong Hesus. Dahil mamaya, tutusukin na ang kanyang tagiliran ng sundalo para lalabas ang dugo at sa katubig, sabihin natin, sa kanyang katawan. Kaya lang, tinawag niya ang Diyos Ama with confidence na kanyang ipinagkatiwala na ang lahat sa Diyos Ama. Willing siya na i-give up ang lahat, iwanan ang lahat, at babalik na doon sa kanyang kaharian, sa kanyang pinanggalingan, kaharian ng Diyos. Praise God.
the 7 last words of Jesus Christ. Ang 7 huling sinabi ng Panginoong Hesukristo. Hopefully mga kaibigan, kapatid, sa araw na ito ay meron tayong napupulot sa salita ng Diyos. Okay, praise the Lord mga kaibigan, kapatid. God bless you. Jesus loves you. Praying for you.